Kung naniniwala ka sa kataas-taas ang kapangyarihan ng Diyos, kung gayon ay dapat kang maniwala na ang mga pang-araw-araw na pangyayari, mabuti man o masama ang mga ito, ay hindi basta na lamang nagaganap. Hindi to dahil may isang sinasadyang magpahirap sa iyo o pumuntirya sa iyo. Lahat ng ito ay isinaayos at pinamatnukutan ng Diyos. Bakit pinamamatnukutan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito? Hindi ito upang isiwalat kung sino ka o upang ibunyag at itiwalag ka. Ang pagbubunyag sa iyo ay hindi ang panghuling mithiin. Ang mithiin ay gawin kang perpekto at iligtas ka. Paano ka ginagawang perpekto ng Diyos? At paano Kanya inililigtas? Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapabatid sa iyo ng iyong sariling tiwaling disposisyon, at sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo ng iyong kalikasang diwa, ng iyong mga kapintasan, at kung ano ang kulang sa iyo. Tanging sa pag-alam sa mga bagay na ito at pagkakaroon ng pagkaunawa sa mga ito mo lamang magagawang hangarin ang katotohanan at unti-unting maiwawaksi ang iyong tiwaling disposisyon. Ito ang Diyos na nagkakaloob sa iyo ng pagkakataon. Ito ang awa ng Diyos, dapat mong malaman. Nasamantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ka dapat makadama ng paglaban sa Diyos, makipagsalpukan sa Diyos o magkamali ng pagkaunawa sa Kanya. Lalo na kapag naharap sa mga tao, pangyayari at bagay na isinasaayos ng Diyos sa paligid mo. Huwag laging pakiramdaman na hindi ayon sa nais mo ang mga bagay-bagay. Huwag laging naisin na matakasan sila o laging magreklamo tungkol sa Diyos at pagkamali ng pagkaunawa sa Diyos. Kung lagi mong ginagawa ang mga bagay na iyon, kung gayon ay hindi mo dinaranas ang gawain ng Diyos, at magiging napakahirap para sa iyo na pumasok sa katotohanang realidad. Ano mang makaharap mo na hindi mo ganap na maunawaan o na nagdudulot sa iyo na makaranas ng mga paghihirap, dapat mong matutuhang magpasakop. Dapat kang magsimula sa paglapit sa Diyos at higit na pananalangin. Sa ganyang paraan, bago mapamamalayan, magkakaroon ng pagbabago sa iyong panloob na kalagayan, at magagawa mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang iyong suliranin. Sa gayon magagawa mong maranasan ang gawain ng Diyos. Habang nagaganap ito, ang katotohanang realidad ay mahuhubog sa loob mo, at sa ganito ka susulong
at sasailalim sa isang pagbabago ng iyong kalagayan. Sa sandaling napagdaanan mo na ang pagbabagong ito, at nagtataglay ka ng katotohanang realidad na ito. Mag-aangking ka rin ng tayo at kasama ng tayog ang buhay.